Trigger Papa Dudut at Triggered Barkada. Damay. Kailangan pala nakapikit kayo, no? Pikit-pikit tayo. Parang radyo. Magandang araw sa iyo, Papa Dudut. Sumulat ako sa iyo para humingi ng advice dahil sobra na akong nalilito. Itago mo na lang ako sa pangalang Andy. I'm in my early 20s at isa akong artista. Ako ay hopeless romantic at tawagin na nila akong baduy, pero naniniwala ako sa true love. Simula nang pumasok na ako sa showbiz industry, parang ang bilis-bilis ng lahat. Lalo na sa relationship. Ang bilis pumasok sa relationship tapos ang bilis ding mag-break ng mga katrabaho ko. Na culture shock ako, Papa Dudut. Minsan, parang ang sarap lang sumabay sa bugso ng damdamin. Pero paano ko malalaman kung ang nararamdaman ko ay totoo at hindi lang dala ng kasalukuyang emosyon? May right time ba talaga para pumasok sa isang relasyon? Sapat na ba ang pagmamahal? O may iba pang dapat isaalang-alang bago magdesisyong maging committed sa isang tao? Papa Dudut, umaasa po ako na matulungan ninyo akong maintindihan ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Bigat naman nun. Maraming salamat po sa inyong oras at sana po ay mapayuhan ninyo ako. Mananatiling hopeless romantic, Andy. Sino ba si Andy? Grabe naman yung tanong ni Andy. Sino yarn? O kayo muna magbigay ng advice kay Andy. Wala po. Kasi ako po yun. Ayan. Ang hirap naman kasi nito. Very, Kahulugan ng pagmamahal? Oh, grabe ang bigat. Ako may thoughts ako dun sa may right time ba talaga para pumasok sa relasyon. Kasi paminsan, when we're going into a relationship, we think, dapat ready ka, dapat buo ka. But I think sometimes parang dumarating na lang yung tao siguro. And dapat, huwag mo na palampasin yung mga moments na yun kasi hindi ka pa ready. Like, pwede ka namang mag-grow while in a relationship and pwede ka namang tulungan ng partner mo to get through those things na may trauma ka, and I guess. Kasi mahirap naman talagang to go through that on your own So may mga bagay rin na mas okay na may kasama ka at you're in a relationship. So I guess sometimes wag mo pigilan yung pagpasok ng love just because you aren't ready. I agree with that. That is Because I'm Andy. Because I'm Andy. Hindi ako si Andy, pero feeling ko kilala ko sino. Pero sige. Yan. Okay anong masabi nyo? Nasushock daw siya sa mga sa culture, sa showbiz, no? Parang may something sa showbiz na nagulat siya nung pumasok siya. Well, I guess because everybody, parang alam mo yung attractive. Na parang bigla kang may makita. Parang imposible na wala kang type in the showbiz industry. Tapos easy access naman kasi nagkikita-kita lang kayo. So parang feel ko ganun yata yung nangyari. Kaya nung nagkakilalahan na talaga in the long run, hindi pala swak. So kaya nag-break. Andy! Andy! Thank you, Andy! Yes, you're welcome. Ganun At saka sa line of work natin, umaarte tayo. Siyempre, kailangan umaarte ka, na jowa mo yung taong to, na mahal mo tong taong to. Pero minsan, hindi mo na maiwasan may mga mahalong katotohanan doon, mga bagay na ma-share on set, kaya nagkakadevelopan. Kaya siguro ang bilis din sa showbiz. May question siya dito, may right time ba talagang pumasok sa isang relasyon? Minsan unexpected You know what, that's really Diba? hard. Kasi parang like, sige nga, ikaw nga. Biglang binaktuyo ka. May thoughts ako, pero bakit? dapat seryoso ako. Serious actor? Minsan kasi, di mo ine-expect pag time na ba yun, ito ba yung right time? Kasi may pumapasok bigla or dumadating bigla Di ba? Yung unexpected na, gagi, ano to parang ito yung type ko sa isang tao Wala, ba't nabibigay niya? Ito yung parang gusto ko sa isang tao, bakit nasa kanya lahat? Ganon. So parang mapapaisip ka talaga na tipong, okay naman ako, masaya naman ako mag-isa, ganon. Pero bakit parang pag nakikita ko siya, pagkasama ko siya, pag nakabonding ko siya, ito yung nararamdaman ko. Sino yan? Kasi Mundo mo siya literal. Oo, Parang- mundo. Pero, Wink-wink! di ba? Ako nakaka-relate nga ako kay Andy.
Okay, Andy. Okay, Andy. Andy. Okay, Andy. Kasi Andy. Andy, Talaga ba, Andy? Okay, Andy. Ano i-share mo dyan? Kasi nung college, ganyan din yung naranasan ko. Parang, alam mo yung, nagulat ako. Kasi first time ko makapasok sa, alam mo yung co-ed? Yung may mga babae. Mayaman pala to nung bata pa. All kasi boys. galing ako sa all boys. So parang nung time na, syempre, yung environment namin, puro lalaki talaga. Or gay. Ganun. So, Or gay. Walang tomboys. At least inclusive. At least may option ka na ngayon, hindi na sa gay. Oh. tapos Oh, pagdating ko tapos? dun sa Taft, sabi ko, wala, ganito pala to. Ganito pala sa college. Okay. Yung mga babaeng, ang daming magaganda. Ang first time nakakita ng babae, no? Oo nga, Hindi ko promise! makasama to araw-araw. Promise, kasi kung may experience mo lang yung all boys dati, Yeah. as in, pag nakita ka nga ng nanay, grabe. As in, Di, grabe yung pagmamahal nila sa anak nila. Appreciation. nakita mo yung nanay ni ganito, ganyan. Ganda, no? Ganda, no? Hayok na, hayok na. Bye. As in, ganun. So parang, pagdating namin sa Taft, sabi ko, wow, ang daming babae. Ang daming babae. So, nung time pa na yun, papadudot, meron akong girlfriend nun. Tapos wala siya sa Taft. Yung bang girlfriend mo nun, gay. Hindi. Baka galing doon sa dating school. Galing sa all boys. Nasa ibang school siya naka-enroll. Oo. So, nung time na yun, sabi ko, baka di ko kaya. Mahirap to. Mahirap to, baka masaktan ko lang siya sa dulo. Biglang dumami yung kalaban niya. Oo. Dumami yung kalaban ni Power Ranger. So, nagpakatotoo talaga ako sa kanya na parang, baka kailangan i-end, ganun. Pero at least, di ba, na-recognize mo sa sarili mo na, parang matutokso ako So, dapat Oo, tingnan ganon. natin to. Kasi maasaktan lang kita, sure. Baka naman natuso ka talaga. Natutokso talaga ako. Pinipigilan ko lang. So, hindi natukso. Pigil lang, ganun. Kailangan na kumawala. Natigil na natin to. Wala naman talagang tamang oras ng kung kailan ka mai-in love. Mararamdaman mo yan kapag dumating na yung tamang tao para sa'yo. Yun yun. At hindi mo na mapipigilan yan. Minsan mababaliw ka, minsan kaya mong i-handle. Pero ito yung pinakamasarap na pakiramdam. Yung may love. At kailangan mo siyang i-enjoy. At kapag nasasaktan ka na, hindi ka na dapat magpakabaliw. Dapat ka na mag-let go. But isn't... Di ba? Seryoso bigla. Hindi, pero kasi di ba dapat sa relationship, yun nga sabi nila, parang you have to choose to love this person even if the pinaka-mababang moments na talaga, pinaka-pangit na moments na talaga. So, saan po kayo nanggagaling when you said na if nasasaktan ka na, learn to let go? Kasi di ba you have to talagang choose. Kasi kahit na iba yung magiging partner mo, there's always gonna be a problem, a different type of problem na masasaktan ka na naman. So let go mo na naman yon, tapos move on ka na naman, let go ka na naman. So, where do you draw the line? Ang lagi ko sinasabi, kapag sawang-sawa ka ng magmahal at masaktan, pag sawang-sawa ka ng masaktan, tanungin mo, sino ba yung minahal mo? Binalik ko ulit sa yung tanong. Diba? What do you mean by that? Diba? Sawa-sawa ka ng masaktan, tatanungin mo, tamang tao ba yung minahal ko? Kasi puro yun na lang yung dulot sa'yo. Kasi puro sakit, ginawa kang ATM. So there's all Niloko these ka. pangit factors na malala. Yeah. So parang hindi naman sa first occasion na may ginawa siyang mali or nasaktan ka is mag-let go ka na agad. Parang ikaw din mag-gauge kung hanggang saan mo kaya na magpatawad at mag-try again. At saka yung mental health mo dapat alagaan mo din. Hindi pwedeng puro ka na lang iyak, di ba? Pagod ka nang napapagod. Correct. At ako din, masabi ko din for Andy na yung kung may right time ba talaga. Oo nga. Kasi Sabi niya kasi for you. I think, kasi nga sabi niya na parang ang daming tao sa paligid niya, ang dami ding dumadating na kung sino-sino, na pwedeng na-attract siya, ganun. I think,
like, mag-relax ka lang and just let it happen. Like, if ma-attract ka with someone or you feel like you're falling in love with someone, wag mo masyadong i-second guess kasi some people naman talaga are meant to stay in your life, but some people are just meant to pass by. Correct. Pang-character development Pang-character lang. development lang, exactly. So even if yung person na yun is hindi naman pala yung pangmatagalan mo, may matututunan ka pa rin ultimately from that person. So just let it happen. Wag mo masyadong isipin. Wag mo pangunahan. Pag nasaktan ka, tuition fee lang yun. Oo, tuition fee lang yun. Gagraduate ka din. Ang galing ni Mama Thea dun, ha? Wow, pwede!